Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-hakad, maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome pong muli sa ating segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po ay kaugnay pa rin sa patuloy na pagkakaroon ng ebanghelyo ng kabanal-banalang Iglesia. Mayroon tayong pangkalahatang programa sa ilalim po ng umbrella ang kabanal-banalan. Ngayon po, ang sagot ng Biblia. Narito naman ang ating mga text lines, 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555-009, 0909-5555-009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Na-mention ko po kanina ang ating social media accounts. Narito po ang ating kung hahanapin nyo po sa pagbukas nyo po ng inyong account sa Facebook at sa YouTube, i-type in nyo po sa inyong mga search bar ang mga sumusunod. MHC Media, yan ating Facebook page. Pangalawa, ang Kabanal-Banalan Facebook account natin. Via YouTube or YouTube, The Most Holy Church. The Most Holy Church. So mga nakapanayam po natin ng live, meron mga video na sila po ay nagpahayag ng kanilang mga katanungan. Dito nyo po mapapanood ang inyong mga sarili. And of course, yung pong sagot ng Biblia hinggil sa inyong mga katanungan. Ang ating tanggapan o punong tanggapan ng Kabanal-Banalang Iglesia, nasa puso ng kamay nila, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa paglilingkod na ito, ating minamahal na kapatid na Yusiel Danilo Francisco. Aming salamat po, kapatid na Gabriel. Salamat din po sa inyo, mga giliw na taga-subaybay, dahil ang pahintulot po ninyo ay laging ibinibigay sa amin na kayo'y aming mapaglingkuran sa ganitong paraan, na ang inyo pong katanungan ay masagot sa pamamagitan ng Biblia. At siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa Diyos na lagi nang gumagabay sa atin at nagbibigay ng mabuting panahon na gaya nito na magkasama-sama po tayong muli. Pagpatuloy po tayo. Opo. Let's watch and listen tungkol sa ating mga pre-recorded na mga kaibigan na nagpadala ng kanilang mga katanungan. First question, courtesy of Miss Hannah Margaret. Paano niyo po malalaman kung iyon ay gusto ng Diyos para sa inyo? At kung ikagagalit ba ng Diyos kung tayo hindi mananalangin? Okay po. Thank you po. Yung first part po ay we promised na sagutin yung second part actually. Yung first part ng kanyang question ay nasagot na po natin noong nakarang episode. And this time, bibigyan pansin po natin yung second question niya, kung ikagagalit ba ng Diyos kung tayo ay hindi mananalangin. So it's about prayer, kapatid na Yusiel. Napakahalaga po na maintindihan natin ang pananalangin kasi iniutos ng Diyos yan. Siyempre, tayo man yung nag-utos at hindi po susundin, darating din yung pagkakataon na magagalit din tayo. At ang isang bagay pa, kailangan maintindihan din natin ang pananalangin hindi para sa Diyos. Hindi para madagdagan yung pagiging Diyos niya o madagdagan yung kapangyarihan niya. Yun para sa ating ikabubuti. Kaya
ang pananalangin po ay mahalaga at itinuro ng Diyos. Basahin natin. Narito po, mga kaibigan, ang unang talata po o Bible verse for today, Lucas 18 at 1. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag malupaypay. Oo, napakalinaw ng inyo pong nadinig. Utos po ng Panginoon yan. Kailangan lagi tayong manalangin kasi ang tendency, pagka hindi po tayo marunong manalangin o hindi nananalangin, dahil po sa ating mga nararanasan sa mundo, mangyayari sa atin ang panglulupaypay. Siyempre, pag nanglulupaypay, nanghihina ang loob, nawawala ng pag-asa. So, yan yung mga nakakaisip ng kung ano-ano. Opo. Mas madalas, masasama. So, yun ang kahalagahan, no? Hindi sa ang Diyos nagpapahayag o nag-express ng kanyang pagkagalit. It's about us, sabi nga Opo. usually. Hindi ho tungkol sa Diyos yan. Ito ay kapakanan natin because tayo po yung mapagkailangan sa Diyos. Ang Diyos will exist even without us. But tayo na mga tao, hindi iiral kung wala pong Diyos na tinatawagan. Kaya we are encouraged, tayo po hinihikayat, tinuturuan ng Biblia na tayo'y dapat nakikipag-ugnayan sa Diyos. Opo. Sa pamamagitan po ng pananalangin. Kasi ang pananalangin po ay hindi lang naman yung gaya ng alam ng tao, mananalangin kasi may kailangan siya sa Diyos. Pero hindi lang po ganun ang panalangin. Ang panalangin po, yan ay paraan din para kilalanin natin at ipagpasalamat ang mga gawa ng Diyos sa ating buhay. Kung hindi tayo nananalangin, paano natin pasasalamatan ng Diyos? Paano natin sasabihin sa Diyos na kinikilala natin yung kanyang mga mabubuting gawa sa ating buhay? Baka pagka po hindi tayo marunong manalangin at hindi tayo marunong magpasalamat, ay mahulog tayo sa kaisipan na kung ano meron tayo at ano nasa atin, parang tayo na lang ang may gawa noon at wala ng Diyos. Opo. So, klaro po yan, Sister Hannah. Importante. Kailangan, kahit sabihin natin, God knows naman alam naman ng Diyos before we even mention our prayers, kahit alam nga na ng Diyos kung anong ipapanalangin natin, kailangan pa rin nating express, ipakilala, ihayag natin ang pangangailangan natin sa Kanya. Kasi ang epekto niyan, mapatitibay tayo, yung constant na nakipag-usap tayo sa Diyos, yun yung nakalagay sa talata, sabi nga natin kapatid na user, hindi ito ikapanglulupay pa, yung ikahihina natin. Titibay tayo sa tuwing tayo po ay nananalangin sa Diyos. Opo. Kaya, wag po nating hintayin magalit ang Diyos. Saka lang tayo mananalangin. O sa kaisipan na baka magalit ang Diyos, kaya ako mananalangin. Hindi po ganon. Kundi ito pong pananalangin, para sa atin, para sa ating ikabubuti. Hindi para maging lalong makapangyarihan ng Diyos gaya ng ibang iniisip nila sa mga Diyos na kanilang dinadalanginan. Na parang pagkain niya. Ikapanghihina ng Diyos kung hindi tayo nananalangin. Opo. Galing yan sa mga mitolohiya at sa mga kamakailan lang. May mga pelikula lumalabas niyan. Ikinahihina daw. Ika nga. Dahil ang ugali na raw ng tao, hindi na sila dumadalangin. Ang kanilang ugali, para bagang hindi na nila kailangan ng Diyos. Mali pong kaisipan yun. Tayo ang nangangailangan sa Diyos, hindi ang Diyos nangangailangan sa atin upang sustinahin ang kanilang pagiging Diyos. Opo. Sa pamamagitan ng ating panalangin. Para sa atin po yan. Salamat po, Miss Margaret. Next question, courtesy of Mr. Victor Francisco Co. My name is Victor Yuan Francisco Co. For my question is it true that someone like Hitler could go to heaven if he repented? So is it true that someone like Hitler could go to heaven if he repented? Katotohanan ba na kahit sino, kaya ni Hitler, kung siya'y humingi ng paumanhin, nagsisi, pwede siyang mapunta ng langit, kapatid na Yushel? Sa harap ng Diyos, talagang ang mga nagsisisi, pinapatawad ng Diyos. Kaya lang, kung siya'y mapupunta sa langit,
hindi natin masasabi kung mapupunta nga ba siya o hindi. Ang makapagpapasya po niyan, ang Diyos lang. Opo. Mababasa po natin sa Biblia. Dito po sa 1 Corinthians chapter 5 verse 13 sa Easy English Bible. But God will decide about the people outside who are not Christians. As the Old Testament says, you must send a bad person away from among yourselves. So we give emphasis on the first part, but God will decide about the people outside. Ang Diyos anya magpapasya sa mga taong nasa labas. Ibig sabihin, they are not yet Christians, but belatedly. Belatedly. When we say belatedly, medyo sa huling pagkakataon siya po humingi ng paumanhin, nagsisi sa kanyang kasalanan. It is still up to God. It's the prerogative of God to grant him the forgiveness of his sins, and eventually he'll be taken to heaven too. So, Brother Victor Francisco Co. So, regarding a question about Hitler is considered as the worst dictator, fascist leader that we ever witnessed, according to history. Kahit po siya, even a man like Hitler is entitled to forgiveness. He may be granted forgiveness if he repented. There is a possibility. Yun ang sinasabi natin, hindi ho sinasarado ang posibilidad. But it remains, it is still God's decision if indeed he is entitled to heaven. Opo. Diyos lang nakakaalam. Hindi natin pwedeng sabihin hindi. Hindi rin natin pwedeng sabihin sigurado mapupunta sa langit kasi baka nagsisi siya. Diyos lang nakakaalam po. Kapag naalala ho kasi, after all the atrocities, mga violence, mga pinapatay niya, ganun na lang. Hindi naman nababago ang pasya sa kanya. Naparusahan pa rin siya. Eventually, kung talagang nabuhay siya, kaya lang nag-suicide siya before siya nagapi ng kanyang mga kaaway noong mga panahon na yun. Opo. Si Hitler, he will really be subject to prosecution before a world court for his crimes against humanity. Talagang kahit na mag-repent siya, assuming patawarin siya ng Diyos, pero hindi mo palalagpasin, ang justice kasi ng Diyos nakikita din sa tao na pwedeng pasyahan siyang parusahan pa rin kahit na entitled siya sa heaven, ika nga, kung sakaling pasyahan man ito ng Diyos. Nasa Diyos po ang kapasyahan. So, together with your classmates, we wish to greet you, kayong mga estudyante, mag-aral kayong mabuti, tama yan, magpadala kayo ng inyong mga question, and the Bible will surely reply or respond to your questions. Next question po tayo, kapatid na Yushel. Opo. I'm Michikoya Shati Rivera. I'm from 48 Sabino Al. My question po is, if someone like Robin Hood naman po, kung nagnanakaw po siya sa mayayaman pero tinutulong po siya sa mga mahihirap, na-justify po ba yung action na yun? So they're from Valenzuela, Sabino Ali, tatanda ako doon sa Maisan. So mag-aaral itong mga ito. So ang tanong po niya particularly, ma-justify po ba? In a nutshell, ang gawang masama kung para naman ito sa paggawa ng mabuti, ito yung tungkol sa kwento. It's a tale about Robin Hood sa history. Hindi ho makasiguro kung talagang merong umiral na Robin Hood. Ang bottom line, itong kasing si Robin Hood, kapatid na Yushel, if you may, di ba, siya yung alam natin, ilang beses ng version na papanood natin sa mga pelikula. Siya po yung isang bandido. Bandido po talaga siya na ipinakikipaglaban niyang mga mahihirap, ninanakawan niyang mayayaman, hindi para sa sarili niya, niipon niya, dinidistribute niya sa mga mahihirap. So yung question niya, tama ba yun? Na ang kanyang intensyon ay mabuti, pero ang kanyang pamamaraan upang marating yung intensyon na yun ay masama naman. Mabuti po yun doon sa tinutulungan niya, pero doon sa ninanakawan niya, hindi mabuti yun, masama yun. Kaya ang sagot po ng Biblia at sa ganyang
tanong, pinaliwanag ni Apostol Pablo. Basahin po natin. So, unang Korinto 10:23. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Oh, yan. Napakaliwanag naman. Kung titingnan natin, doon sa tinutulungan niya, marahil mabuti yun. Kasi nabibigyan niya. Kahit ba ang ibinibigay niya doon, yung marahil sobra sa nanakaw niya, doon sa mayayaman, Opo. yun ang binibigay niya. Pero meron din siya parte doon. Na meron Para lang siguro. hindi masyadong halata. Opo. Pinamimigay niya iba. Siguro mga 50%. Pero yung 50% sa kanya. Opo, para masustain na din yung kanyang gawa, syempre. Opo. Gagastusan din yung ginagawa niya. Kaya kumukuha din talaga yan, sigurado. So, hindi lang yung para sa makatulong talaga ang kanyang intensyon. Ang intensyon niya, para din sa sarili niya. Mabuti kung titingnan yung nakakatulong siya. Pero sa ibang paraan naman, sabi ng Biblia, hindi rin mabuti rin yun kasi nakapipinsala siya sa iba. Opo. So, kay Michiko and your classmates, have you heard of the phrase, the end does not justify the means? Ito po yung talatang basehan. The end does not justify the means. Yung end, yung gusto nating resulta, yung intention nating matuwid o mabuti, ngunit idada naman natin sa masama, hindi po katwiran yon para gawin yung masama para sa mabuti. Yun, the end does not justify the means. Gaya nitong si Robin Hood, yung gawa niya na mabuti para sa mga mahihirap, hindi po makatwiran yung paggawa niya ng pagnanakaw. That's really thievery. That's robbery. Pagnanakaw, kahit na anong anggulo nating tingnan, pag-agaw sa bagay na hindi kanya para ipamigay sa iba. Nagmumukha lang siyang mabait, mabuti. Opo. Pero sa totoo, hindi mabuti yun kasi nakapipinsala siya sa iba. Yung pagtulong na sinasabi ng Biblia, yun talagang sa'yo. Hindi yung nakapipinsala ka sa iba pagkatapos para mapagtakpan mo Opo. yung ginawa mong masama sa iba, gagawa ka naman ng mabuti sa iba. Ang talagang sinasabi ng Biblia, kung ano yung magagawa mong mabuti, base sa kakayanan mo na wala kang pinipinsalang tao, yun ang nararapat. Pero kung mabuti lang sa iyong paningin, pero hindi naman mabuti at nakapipinsala pa sa iba, hindi nakalulugod sa Diyos yun. So, klaro po yan, mga kaibigan, especially kina Michiko. So, let's take a short break. Pakinggan po natin si Brother John Daniel o John Daniel Ruel Ginto mula po sa Angeles City, Pampanga. Siya po yung member ng ating special choir, Manachoir, o Manachoir ng region natin sa Pampanga, Tarlac. Ang kanyang awitin, The Way to Salvation. Pakinggan natin si Brother John Daniel. Kapayapaan po sa lahat ng mga sumusubaybay ng programang Ang Sagot ng Biblia. Ako po si kapatid na Ruel Ginto, isang Choir of Zion member ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na maglilingkod sa inyo through original songs sa loob ng aming church na tinatawag na Tikhawit. Alam niyo po mga kaibigan, may mga araw na talaga na parang gulong-gulo ka, lost, at hindi mo alam na kung saan ka patutungo. Parang walang direksyon at walang silbi ang lahat. Pero kahit gaano kadilim, may liwanag na dumarating at mararamdaman mong may kamay na umaakay sa'yo pabalik. Hindi para husgahan, kundi para iligtas at yakapin ka ng buong buo. Kaya sa likhawit na ito, damin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos na nagligtas at nagturo sa amin ng tunay na daan, ang The Way to Salvation. My life is so dull and empty.
Without you, what would it be? I don't know what to do. There's nowhere left to go. Oh my Lord, please lead me back to you. I was lost without a ray of hope, and my life is filled with so much darkness. Suddenly your light of love shines upon me and lead me to the home where I should be. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God, in Christ Jesus. You've reached your hands and touched my heart. Through your teachings, my soul was enlightened. I ought to go in the way where no one dares to go, the most holy church of God, the way to salvation. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God, in Christ Jesus. You suffered a lot to show how you love us, and you have died to save our souls. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God. 'Cause you light up my life when the road seems long and endless. You showed me the way and lead me back to your arms. I don't know how to thank you for the love that you gave, the love that I only found in the most holy church of God, in Christ Jesus. The love that I found in the most holy church of God, in Christ Jesus. In Christ Jesus. In Christ Jesus. Salamat kay Brother John Daniel o Daniel sa kanyang magandang awitin. Next question, please. I am Andolfo C. Jamet. I'm from Pasadutas, Santiago. Ang tanong ko naman po is the World War III or any upcoming wars is a sign of second coming of God? Thank you. Thank you po.
Matatalino itong mga batang to. Opo. Is the world war or any upcoming war for that matter are signs of the second coming of God. Mga digmaan niya. Ito ba ay palatandaan ng pangalawang pagparito ng Diyos? Pwede po nating saguting tuwiran bago basahin ang Biblia na, opo, dahil yan ang nakasulat sa Biblia, basahin natin. Mateo 24:6-7. Narito po. Kasama ang 3. Opo, 3:6-8. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At mga karirinig kayo ng digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat hindi pa ang wakas sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay nito'y siyang pasimula ng kahirapan. O yan. So, yung mga digmaan na yan, bansa, laban sa bansa, talaga pong mangyayari. At yan maliwanag na sagot ng Panginoon doon sa tanong sa kanya na ano ang palatandaan ng iyong pagparito. Ang tinutukoy, yung ikalawang pagparito. Kailan yon? Maging ang katapusan ng sanlibutan. O, niliwanag niya. Kabilang po dyan ang pagkakaroon ng mga digmaan. Kaya tama yung sinasabi niya na bahagi po yan ng malapit ng ikalawang pagparito ng Panginoong Kristo Jesus. Si Nigel, ano? Nigel. Si Nigel and Michiko Victor. Sila po yung magkakaklase. So, yan po ipalatandaan. Pero, kilararo, hindi pa wakas. Opo. Pero ito yung pagparito ng ating Panginoong Kristo Jesus. Opo. Thank you po from our young friends from Valenzuela City. Kasunod po, mula naman po sa Hermosa, Bataan. Annalyn Almarin po. Masama bang magpa-bendisyon o magpa-blessing ng bahay para mawalang bad spirit? Masama po bang magpa-bendisyon o magpa-blessing ng bahay para mawala ang bad spirit? So, sinimulan po niya yung tanong niya kung masama blessing actually, kahit anong blessing, hindi masama yun. Blessing nga Blessing yun It's a blessing. When you ask for house blessing o kahit na ano ipapabless mo, hindi masama yun. Pero specific dito sa tanong po niya, kung tungkol sa bahay, ito ba may kaugnayan nga sa cleansing o pag-aalis ng bad spirit? Magkaibang bagay po yun. Kaya una po nating sasagutin, hindi po masama ang magpa-blessing ng bahay. Pero dapat ang nasa isip natin, nasa kalooban natin, hindi para mawala ang bad spirit. Kundi para tumanggap tayo ng pagpapala sa Panginoon. Yun ang dapat nating maunawaan. Opo. Anong pagpapala po yun? Basahin natin sa Biblia. Isa-isayin po natin ang mga talata. Sa Aklat ng Mga Awit, narito po. 127, talatang 1. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Yan. Ang bahay natin na ating magiging tirahan, kung ating ipa-blessing, pabasbasan o pabindisyonan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga kasanggapang pastor, mga ministro, yun ang paraan para ingatan ng Diyos ang ating tahanan. Pagpalain po tayo sa tahanan yaon, yun po. Pero hindi po para mawala yung bad spirit. Kasi ang bad spirit po, hindi po sa bahay nakatira yan. Kundi yan po, nakatira, ayon sa sinasabi ng Biblia, sa tao. Hindi sa bahay ng tao. Basahin po natin sa Biblia. Mateo 12:43 hanggang 44.
Kapag ang masamang espiritu ay lumalabas mula sa isang tao, siya'y gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita kong walang laman, malinis at maayos. Aalis muna siyang magsasama pa ng 7 espiritu may masama pa o mas masama pa kaysa sa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanyang magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. O yan. O, di ba? Napakalinaw po. Ang tirahan o bahay ng masamang espiritu, hindi po yung literal na bahay na pinababasbasan natin o pinabibindisyonan natin. Hindi yun. Ang talagang tirahan ng masamang espiritu, ang puso ng tao. Pagka nakita ng masamang espiritu na hindi Diyos ang nakatira sa ating puso, papasok doon ang masamang espiritu at hindi na mamalaya ng tao na nasa puso niya ang masamang espiritu. Kailan nangyayari yun? Pagka po ang tao, nakikita natin ang sinusunod na niya, ang ginagawa na niya, hindi na maka-Diyos, hindi na makatao. Talagang ano ba tawag doon? Makademonyo. Oo, di ba? Nakabaligtaran talaga. Oo, yun ang katunayan na nananahan sa kanya ang masamang espiritu. Opo. Hindi po sa bahay na literal na gawa ng mga tao. Sa puso po mismo, doon tumitira ang masamang espiritu. Kaya, masama bang magpabasbas o magpa-blessing ng bahay? Hindi po. Mabuti po yan dahil yan ay kalooban ng Panginoon para ingatan ang ating bahay, tumanggap tayo ng blessings. At yung pagpapalayas po ng masamang espiritu, may paraan po na itinuturo dyan, pero hindi sa bahay paaalisin, kundi sa tao. Opo. Para mangyari, basahin natin ang Biblia. Masunuro ang talata, 2 Timoteo 2:26. At sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumiyag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Yan, para ang dyablo po makaalis o ang masamang espiritu tulad ng dyablo maalis sa puso ng tao, kailangan makawala ang tao sa pagkakabihag nito. Yan, makawala. So, ang impression kasi ng tao, yung possession, yung pinoposes ka, yung behavior niya kakaiba, di matino. Yung na-exorcise ka. Kailangan i-exorcise ka. Hindi ho ganun lang yon, kasi ikaw tinatahanan ng masamang espiritu, normal ka, pero dinidiktahan ka ng masama. Hindi na yung Diyos, sabi nyo kanina, hindi na Diyos ang nananahan sa puso mo. So ang nagdidikta na, nagtitimo na ng buhay mo, kung ano yung, hindi na kalooban ng Diyos, kalooban na ng dyablo. Yun yung bad spirit. Yun yung tinatawag dito ni Apostol Pablo, bihag ka. Nabihag ka, nasilo ka nung bad spirit. You may not know it. Sabi nyo nga kanina, hindi mo namamalayan, pero ikaw ay tinahanan na, ikaw ay nakokontrol na niya kung anong gusto niyang gawin mo, kaibigan. At halos lahat ng tao, naging ganyan ang kalagayan dahil yan bunga ng pagsunod ng tao. Kung minsan po, kahit na mali na, yun na. Talagang pinangangatawanan niya na yun. Wala nang makapigil sa kanya. Yun ang mga katunayang ang tao ay bihag na ng dyablo. Opo. So, paano mapalalayas? Maaalis yung dyablo, yung masamang espiritu na yon sa isang tao na tinatahanan ng masamang espiritu. Ang paraan po, itinuro ni Apostol Santiago. Sa talatang 4 at 7, narito po, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Yan. Ang tao na tinatahanan ng masamang espiritu o kahit pa ng dyablo ang nasa kanyang puso, maliwanag po, tatakas yan pag ang tao sumusunod sa gusto ng Diyos. Kaya itinuro ng Diyos yan Kailangang hangarin ng tao unang-una sa kanyang buong buhay na ang Diyos maghari sa kanya. Pag ang Diyos
pinaluklok natin sa ating puso, pinayagan po natin na siya ang masunod sa buong buhay natin, kung may diablo man sa ating puso, tatakas. Sabi nga ng MK Abimib nung nabubuhay, magkakabangga-bangga pa yan sa pagtakas. Sa pagtakas. Sa pagmamadaling. Oo. Hindi na inaalintana nagkabangga-bangga. In a visualization lang na talagang takas na nagkukumahog lumayo. Opo. Dahil ikaw ay nagpasakop sa Diyos. Pero kung ang sasabihin ng tao, gusto kong bumait, kaso hindi ko magawa. Tao lang, ganyan talaga. Talagang pinangangatwiranan pa yung mga mali, yung mga pagkakasala niya. Tuwan-tuwa ang diablo niya, hindi po alis yan sa ating puso. Pero kung yung mga mali na alam natin, talagang sinisikap nating salansangin at hindi gawin, yun ang katunayang sinisikap nating makapagpasakop sa Diyos at ang diablo po ay tatakas o ang masamang espiritu ay aalis sa ating puso. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya hindi po magkaugnay yun. Ipahandog mo, ipagtagubilin mo, pa-blessing mo yung bahay mo para masama ang umalis yung bad spirit. Wala po sa bahay yun. Nasa puso ng tao yan. Salamat po sa ating kaibigan nagtanong. Next question po. Si Binibining Anita. Sabihin niyo po yung pangalan niyo. Anita Zapata. Bakit ang daming religion? Samantalang ang tinuturo nga naman isa lang naman ang Panginoon, isa lang ang Diyos. So, nakakalito, hindi maintindihan kung anong magandang religion. Tama naman yung kanyang tanong ni Sister Anita Zapata ng Hermosa, Bataan. Ipinaliwanag po yan ni Apostol Pablo kasi hindi lang po ngayon. Kahit noon, kahit sa panahon ng mga apostol, marami ding iba't ibang grupo ng pananampalataya, iba't ibang sekta ng pananampalataya, iba't ibang relihiyon. Ang paliwanag po ni San Pablo kung bakit nagkagayon, basahin natin. Ganito, Roma 10:2-3. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Yan. Napakaliwanag. Ang ginawa ng tao, nagtayo ng sariling kanila. Alam naman natin, nagtayo ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Kristo Jesus, nung siya'y pumarito, sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Di ba? So, hindi niya sinabing aking mga iglesia. So, lumilita, kung unawain natin, isa lang yun, aking iglesia. Yung church niya mismo, nung naitinayo ng siya'y pumarito, yun lang ang tamang church. Ano ginawa ng tao? Nagtayo ng sariling kanila. Kasi kuminsan, ang kaisipan ng iba, kung gusto mong yumaman, kapatid na Gabriel, magtayo ka ng relihiyon. Kung gusto kong yumaman, magtayo ka ng magtatayo ako ng sarili ko. Kaya maraming nagtayo ng kanilang sarili at totoo naman na yung iba, yan ang intensyon. At yan ang sinasabi ng Biblia. Pero alam po ba ninyo, hindi ko mo yan nagtuturo ng isang Diyos lamang. Bagaman yung iba, hindi isang Diyos lang itinuturo. Ang itinuturo dalawaan Diyos. O kuminsan, iba pa, higit pa, kaysa ron, maraming Diyos. Alam po ninyo, hindi dahil doon, sa Diyos na sila. Nananatili po. Isa lang ang church na itinayo ng Diyos, kaya lang po dumami, nagtayo ang mga tao ng sariling kanila. Yun po yung malaking kasalanan sa Diyos. Alam po ninyo kung gaano kalaking kasalanan? Basahin natin sa Biblia. Narito po. Sa Aklat ng Mga Gawa, 4:11. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pagulo sa panulok. Yan. Ang bahay na tinutukoy po dyan, na itinayo ng mga nagtakwil sa Panginoon, hindi po yung bahay na katulad ng magagandang bahay ngayon. Kundi, gawa sa mga mamahaling materialis yung iba. Yung iba naman, bahay kubo lang. Sawali. Hindi yan ang bahay na sinasabi, kundi yung bahay na may kinalaman sa pananampalataya o tungkol sa paglilingkod sa Diyos.
yung tinutukoy ni Apostol Pablo na itinayo ng tao, yung kani-kanyang mga church. Yun po ay katunayan ng pagtatakwil ng tao sa Diyos, sa Panginoong Kristo Jesus. Kasi ang Panginoon ang nagtayo ng kanyang sariling church. Sa halip na hanapin ng tao, sabi ni sister, hindi mo tuloy malaman kung alin ang maganda. Opo. Ang maganda po, wag niyong basta pasukan ang church. Tiyakin nyo, yan ba yung tayo ng Panginoong Diyos na si Kristo Jesus? O doon kayo, yun ang maganda. Pero yung church na itinayo lamang ng tao, ay hindi po yan ang maganda. Yan po'y ikapapahamak natin dahil ang unang-unang nagkasala po ay yung mga nagtayo ng kanilang sariling church. So yung bakit nung ating commenter or nagtanong, ang bakit ho kasi hindi nila hinahanap yung Opo. isang yon na instead of looking for it, gumawa sila ng sarili. Yun ang dapat na direksyong ginagawa ng tao na gusto talagang malaman kung alin ang tunay na reliyon. Hanapin natin ang sa Diyos. Hindi ikaw yung gagawa at ikiklaim mo na ito yung sa Diyos. Opo. Sana po nakatulong kay Sister Anita. Itong tugon na sinasabi ng Biblia. Balikan natin si Brother John Daniel or Daniel. Hindi magbabago. Yan po ang kanyang pangalawang awitin. Kapayapaan pong muli sa mga sumusubaybay ng programang Ang Sagot ng Biblia. Para sa aking susunod likhawit, ito po ay nagsisilbing paalala na ang Diyos ay dapat na maging ating lakas na kahit paulit-ulit kang masaktan, hindi ka susuko. Kasi alam mong may pangakong naghihintay sa iyo. At may dahilan ang bawat hakbang mo. Pakinggan po ninyong muli ang aking likhawit na Hindi Magbabago. Ikaw ang may-ari ng aming puso, sa aming isip ikaw ang nakatimo. El Elyon, ikaw ang aming hari, na laging susundin at iibigin. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang miniti nalalanging puso. Dumanas man kami ng mga hirap, luha sa aming mata ay pumatak. Agape, gabay sa amin at lakas, hindi magbabago ang aming sikat. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa iyo ay maglilingkod. Hindi susuko, hindi mabibigo, ang mithi ng aming puso. Hindi magbabago, hindi hihinto, sa landas na aming tinutungo, hanggang sa bitinang langit na pangako, sa gandang buhay at paraiso. Hindi magbabago, hindi hihinto,
Consistent. Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Mga kapatid natin from Pampanga, they are an inspiration. Actually, lahat sila inspirasyon sa bawat isa, kahit saan man silang rehiyon na naroroon, napakikinggan ng kapwa nila mga awit sa iba't ibang dako. They give inspiration to each other and to you and to us, everyone, na nakaririnig ng mga awitin tong pagpupuri sa Diyos. Thank you again sa inyo. Well, next question po, again from Hermosa, Bataan. Ako po si Dominador Lascano Jr. Father, tanong ko po kung may kaluluwa po ba yung hayop? Bakit may taong pinanganak na may kapansanan? Narinig pa natin sa background, merong kumakahol na aso. So, siguro, baka siya may alagang alaga. So, most likely, from Hermosa, Bataan, background niya, parang rural area. May mga alaga siyang aso. Madalas po yan, hayop. Madalas pong tanong yan. Lalo na nung mga pet lovers na napaka-attach sa kanilang mga alaga na tingin nila, may kaluluwa. May kaluluwa, nire-reciprocate yung love nila. Love din ako ng aso ko, ng pusa ko, kasi tingin ko may kaluluwa sila. Tinitingnan ako sa mata. I can see through their eyes na parang may kaluluwa sila. Sagutin na ng Biblia, may kaluluwa ho kaya ang hayop, kapatid na Yusel? Wala po. Wala pong kaluluwa ang hayop. At yan ay matitiyak natin base sa nakasulat sa Biblia. Basahin po natin. Unang Pedro 3:20. Ito, klarong-klaro. Na ng unang panahon ay mga Suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Yan. Brother Dominador, gaya po ng inyong nadinig, alam naman nating maraming laman yung daong nung ang baha sa panahon ni Noe ay talaga namang nangyari. Ayon sa nakasulat, bagaman doon sa daong may mga hayop, may mga ibon, paris-paris po yun, at merong 8 tao doon. Si Noe, asawa, anak, manugang, 8 lahat yun. Ay maliwanag po ang nakasulat. Sa loob nito'y 8 kaluluwa ang naligtas. Pero merong mga hayop. Opo. Bakit sinabing 8 kaluluwa lang? Kasi tao ang tinutukoy, yun lang ang may kaluluwa. Hindi po binilang na may kaluluwa, pati yung mga hayop. Kasi nga, walang kaluluwa yun. Ang may kaluluwa lang, 8 lang, ayon sa ating nabasa. Yung karaniwang phrase na ginagamit, yung katawagan sa tao. Nakasanayan na po ito from this verse, most likely. Referring to a person o pagkakaroon ng tao doon sa lugar na yun, sinasabi, I found a soul. O kaya wala siya nakita ng tao. Not a soul was found in that area. Pag sinabi mo, wala ni isang tao na naroon. Yun yung gamit sa English, kapatid na Yusel. Referring to a person. Kasi nga, tanggap na tanggap sa ating lengguwahe na pagka sinabi mong soul, it refers to a human being, tao. Hindi hayop. So, kahit na sabi nga ng iba, may kaluluwa, it's up to them. But biblically speaking, sa scripture wala hong sinasabing may kaluluwa ang hayop. At kasama din po syempre ang mga halaman. Wala din pong kaluluwa po yan. At ang sinasabing may kaluluwa, tao lang. Wala na pong iba. Yung next question po niya, kapatid na Yusel, meron siyang pangalawang tanong. Bakit may taong ipinanganak na may kapansanan? Kahit nung panahon ng mga apostol, itinanong yan mismo sa Panginoong Kristo Jesus. Maliwanag ang sagot ng Panginoong Kristo Jesus. Pakinggan po ninyo. 9:1 hanggang 3 ng San Juan. At sa pagdaraan niya, nakita niyang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. Ayan. At itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Rabbi o Rabay, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya ipanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito'y nagkasala ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Yan. Napakalinaw, di po ba?
Kasi kung minsan akala ng tao dahil nung buntis siya, mahusay siyang mag-alaga, lahat ng vitamina talagang ininom niya. Opo. Kaso katulad nito, nung ipanganak, bulag na. Kaya sabi ng Panginoon, tinatanong niyo ba sino may kasalanan? Hindi dahil may kasalanan ang sino man, kahit yung kanyang magulang, kundi para mahayag ang gawa ng Diyos. Maling impresyon yun, dediretso yun na po natin. Minsan, yun, katulad nung sabi nung kausap, inuugat nila, bakit ba, ano ba nangyari dito sa batang are? Baka yung kanyang mga magulang ay makasalanan. Kaya lumalabas parang may minanang kasalanan yung bata, kaya merong kapansanan. O di kaya yung bata ng mismo may kasalanan, minana nga, kaya siya po ay naging bulag. Ang nakasulat po sa Biblia, upang mahayag ang gawa ng Diyos. Anong ibig sabihin nito, kapatid na Yusel? Hindi dahil may kasalanan ng magulang at ang talagang pagkakahayag na tinutukoy gaya ng halimbawa, nakikita natin sa kasalukuyan, di ba? Maraming may kapansanan. Opo. Minsan bulag. Pero yung nakikita nating nagagawa nila, kung minsan, o mas madalas, daig pa yung hindi bulag. Oo. Yung regular ang pangangatawan. At katotohanan po yan, na-amaze. Sabi nga na ating kasamahan, na-amaze sila dun sa ginagawa nito na sa kabila ng kanyang kapansanan, nagsusurvive siya, nakagagawa siya ng bagay na hindi nakagawa ng isang taong regular ang pangangatawan. Kung yun ay ibibigay mo dun sa kompleto, walang diferensya, Opo. Baka magyabang pa yung tao na yun. Magaling siya. Opo. Pero ibinigay ng Diyos yung ganong talento doon sa inuuri na nasa mababang kapalaran. Sino ang pupurihin ng tao? Ang Diyos, Yeah. siyempre. Ano ba yung nahayag sa kanya? Di ba nakikita niyo doon sa mga bulag, na-enhance po kanilang pandinig, na-enhance po ang kanilang pang-amoy, na-enhance po yung kanilang sense of feeling. Na hindi gaya ng regular na tao kasi nga may pagkukulang sila, hindi nila nakikita ang kanilang kapaligiran, so nagre-rely sila sa kanilang pandama, nagre-rely po sila, umaasa sila sa kanilang pandinig at sa kanilang pang-amoy para malaman nila kung ano ang nasa kapaligiran. Hindi gaya ng normal na tao, hindi enhance yung pandinig. Kaya nakikita natin, that's how God works. He works wonders even to those who have less in life. Ika nga, sila na pinamagatang may kapansanan. Sila po yung PWDs, persons with disabilities. Sila ang PWDs. And yet, nagsusurvive nga sila, sabi nga natin. Dahil kumikilos ang Diyos sa kanila, ini-enhance ang kanilang ibang senses, kaya sila po'y nabubuhay. Ang nahayag, sabi nga ng kapatid na Yusel, ito'y gawa ng Diyos. Kaya pwede ba nating sisihin ng Diyos dyan? Siyempre hindi. At yan ay sinabi ni Apostol Pablo. Roma 9, 20 hanggang 22. Narito po. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa ikahihiya? Napakaliwanag yan. Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Kasi nasa buong karapatan ng Diyos sa kanyang nilikha, parang magpapalayok. Meron bang palayok na tumutol o kaya sinisi yung magpapalayok sa gumawa sa kanya? Ganon din po ang dapat na maging respeto natin sa Diyos. Kahit pa ang kanyang nilalang, sa tingin natin ay may kapintasan sa Panginoon. Yan ang kanyang karapatan, kapangyarihan. Yan ay isang paraan para ipakita niya siya ang Diyos na may kapangyarihan, siya ang Diyos na nagpapasya sa lahat ng bagay upang ang tao ay kumilala sa kung ano ang kanyang ibig. Yan ang nasusulat. At yan, nakikita natin, nahahayag, talagang makapangyarihan ng Panginoon. Sana sa ating kaibigan na nakasubaybay from Hermosa, Bataan, ay naging klaro po yan. Sa iba pa na nagsasabi, ito ang sagot
ng Biblia. Kaya salamat po at hanggang dito po muna ang ating pagtugon sa mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Tutungo po tayo sa mga kasunod na bahagi nito, ang pagpapasalamat natin sa Panginoon. Lalo na po katulad ng isang kapatid nating lagi nating ipinapanalangin, si kapatid na Tennessee. Siya daw po ay cancer-free na sa kasalukuyan. Kaya nagpapaabot siya ng pagpapasalamat sa atin, sa Panginoon, sa matyagang pananalangin. At kalakip na kanyang idinadalangin yung iba pa na mga kapatiran, mga kaibigan natin na nasa gayon ding kalagayan at huwag mawawalan ng pag-asa. Kaya tayo po, maging kayo na mga sumusubaybay sa amin, hindi man ninyo na ipaabot ang inyong kahilingan, kalaki po kayo sa panalangin ito. Dumulog po tayo sa Panginoon. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan ka at ikaw ang kinikilala namin na gumagabay sa amin sa paglilingkod na ito. Salamat po sa iyo ng marami. Dahil alam namin, pinagpala mo kaming lahat, maging ang mga sumusubaybay sa amin. Nakikiusap kami sa iyo, gawin mo po itong pagpapala sa kanila. Ipaunawa mo na lubos ang iyong mga banal na katwiran, ang iyong mga banal na kalooban. Kung maaari, maging paraan ito para lalo silang magtumibay sa pananampalataya at makasama namin sa matwid na paglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Alalahanin mo ang mga kaibigan at mga kapatid namin na dumaraan sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay na ito. Ama naming Diyos, alam namin, makapangyarihan ka, magagawa mo ang lahat para sa aming ikabubuti. Pinapangyayari mo ang lahat para mahayag sa amin ang iyong kalooban. Loobin mo po sa ganitong mga sitwasyon, lalo nilang makita ang iyong pagmamahal at ang iyong mga kaparaanan ay masampalatayan na naming lubos upang mahayag sa amin na ikaw ay dakila sa lahat at ikaw ay sagana sa kagandahan ng kalooban. Amen. Ama naming Diyos, sumasampalataya kami. Tutulungan mo ang mga dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga nagbabata sa mga suliranin. Palakasin mo ang kanilang loob upang sa ganitong paraan mahayag sa kanila na ikaw ang siyang nagpapahintulot ng lahat ng mga bagay upang lalo kaming manampalataya sa iyo. Amen. Nananalig din kami, pinagpapala mo ang programang ito, lalo na po ang aming matandang pangkalahatan na siyang ginawa mong leader upang pangunahan kami sa ganitong mga gawain. Ingatan mo siyang palagi, lalo na sa pangunguna sa iyong bayan. Sa ganitong paraan, ang lahat ng aming ginagawa sa iyong kabanal-banalang iglesia ay maging pagpapala sa buong sanlibutan. Amen. Nananalig kami, nakikinig ka po sa aming paglapit, ito ang aming pakiusap, igawad mo po sa amin. Sa ngalan mong Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa araw na ito till our next episode sa mga nabanggit ko pong mga time slots. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusya. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Peace ba?